Mayong aga sa imo utod, sa imo abyan, sa imo pinalangga nga isig ka anak sa Dios, isig ka monog pangabudlay sa iya ulubasan. Ga pasalamat gid ako sa sining nga kayunan nga ginhatag sang Ginoo para nga magmangin kaupod nimo kag ninyo dira sa sulod sang inyong puloy-an sa amone nga mga kayunan. Kay hindi man tani kita gusto nga ara lang kita sa aton tagsa ka mga puloy-an kun tani karon kay Domingo, Marso 29, March 29 na kita karon. Kung tani ara kita sa amo nga tinion sa aton tagsa ka mga kaiglesiyanan, sa mga kauturan sa Maranatha Baptist Church, tani ari kita diri nagakit-anay kag nagapamati kamo sa kay Pastor June nga nagawali sa pulpito. Pero tungod sang aton kaimtangan nga nagpuwersa sa aton nga dapat magtiner kita sa aton nga tagsa ka mga puluyan para nga magtuman sa direktiba sang aton nga panguluhan, sang aton nga gobyerno para sa kapakanan man naton, sa kapakanan man sang publiko, para nga hindi na magpadayon sa paglapta kag paglaton sa madamo ining COVID-19 o kon coronavirus 2019. Pasalamat lamang kita nga ang Diyos naghatag sa aton sang mga pamaagi pareho sang mass media, sang social media, sang internet, sa mga gadget pareho sang ginakapyutan mo o kon sa atubangan mo. Ini dulot sa Dios. Kag diri kung wala ka pa kapasalamat sa Ginoo, dapat ka magpasalamat sa karon nga gintagaan ka sang cellphone nga kag may ara pa nga data. Hindi ka mahimo kapamati sa sining mensahe kung wala ka sang access sa internet o kung wala ka sang data. But again, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sang mga kaangay sini. May kanta ba lang hindi ko napagkantahon. Pero ang kanta nagasiling, and I thank you Lord for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And I thank you Lord. Thank you Lord for the trials. Bauti hamak mo. Mga bagay-bagay nga kung kaisa hindi naton matalupangdan kag hindi naton mapamalandungan. Pero mapamalandungan naton karon. Mapamalandungan naton karon ang pagpasalamat sa Ginoo sa pagtilaw. Okay, mga muyo kita. Amay namon galangit non, salamat sa kagiyunan nga ginatag nimo sa amon. Ilabi na gid sa imo alagad nga makapakig-upod sa akon utod o kun akon mga utod sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan sa sining mga tinion. Nagapasalamat kami kay ikaw ang amon Dios nga soberano nga may complete control sa tanan nga nagakatabo sa imo created universe. Wala pa sang tiyempo nga natulugan ikaw, wala pa sang tiyempo nga wala ka sa imo trono, kag wala pa sang tiyempo nga hindi ka amo ang naga-actively engage kag naga-involve sa kabuhi ilabi na sang imo mga pinalangga nga mga kanakan, ang mga paginbatya ni Kristo sa cross sang Kalbaryo. Pakigambal ka sa amon sa sining aga samtang kami magapamalandong sa imo nga pulong. Mahimo madamo sa mga disruptions, madamo sa mga distraction, madamo sang pwede sablag sa amon, pero gapangamuyo kami nga tagaan mo kami sang gift of attention nga mamati kami sa imo kung ano ang gusto mo ihambal sa amon, kag kami magmangin submissive, magmangin mapinaidalumon, kag magmangin matinumanon. Nagapasalamat gid kami sa sining kagiyunan tagai kami sang kaalam in Jesus name. Amen. Amo ini nga aton gid pamalandungan sa nagligad nga tig-ulo sang aton mensahe. Be thankful in Christ even in hard, difficult, odd circumstances. Pareho sang ginaatubang hindi lang naton diri sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan, ilabi na gid sa Italy sa karon. Kamo na lang alantaw sa inyo Facebook kung pila na ang mga na-infect, nangin positive
sa coronavirus. Pila na kalibo ang mga fatalities, ang mga nagkalamatay bangod sining unique nga virus nga hindi mapaanggid gani nila sa SARS sang 2003 o kung sang MERS-CoV sang 2012 kundi ko magsala. Very unique kay wala sang pagsulod sini sa tao, wala o kung jutay ang immunity sang tao sa sini nga klase, wala gid ka preparado, hindi gid preparado ang tao sa bagay nga kadasig ang iya nga paglapta, ang paglaton, kag madasig man ang pag-utas sa madamo nga mga kabuhi. Pero utod apyan pat ini may tuyo ang Dios nga ginaalaw niya ini. Kag inang Dios nga nagatuyo sa mga pareho sini nga mga mabudlay batunon nga mga itabo sa kalibutan, may maayo nga mensahe para sa imo. Maayo ang iya tinutuyo. His purpose is not to harm you. His purpose is not to hurt you. But His purpose is for your own good. May mo, hindi ini magadalasang temporal, kag immediate nga comfort, kag prosperity nga gusto mo ang kunon sa karon. Pero ultimately, magadala ini sang mas malawig, mas eternal nga klase sang benepisyo. Kay base kung way kagapamati sa Dios, base way kagapati sa buhi nga Dios, ti base sa karon mapati ka na. Ang iban nga wala ka dumdum pasalamat sa Dios, base amo ni sini nga tiyempo makatangla ka na kag makapasalamat sa Dios. Nadlok ang madamo sa lockdown. Nga nadlok sila sa lockdown kay wala sila naga-look up. You need to look up to God right now and be thankful to Him even in your difficult circumstances. Diri kita sa Philippians chapter 1, 3-8 ang nagligad ang verses 3-6 natapos na naton sa mga kauturan niya sa Maranatha Baptist Church nga nagasubaybay kag nagasunod sang aton nga paagisod nga pagtuon. But again, we are reminded by this passage that we need to be thankful, joyfully thankful in the Lord Jesus Christ despite the fact nga nagatubang kita sa mga mabudlay nga mga sirkumstansya. Si Apostol Pablo ang nagsulat sini sang letter, sulat sa mga Kristohanon sa Pilipos, kaupod sang mga Kristohanon sa Ephesus, kag sa Colossae, kag si Philemon, kuning mga 4 prison epistles nga ginsulat niya during his first Roman imprisonment. Naghatag sa aton sang mga pila ka mga practical nga mga rason ko nga ang pwede kita mangin mapinasalamaton nga may kalipay sa aton tagipusoon. Pwede ka kapasalamat nga naga-worry? Dahil hindi ka guro kapasalamat nga naga-worry. Kung naga-worry ka, if you are overcome, if you are controlled by fear, I think you cannot thank God. Paano ka makapasalamat sa Dios kung ang imo tagipusoon ginpun-an niya sang kalipay sa kay Kristo? So, muning aton nga tun-an, ang madamo sini, recap, o kung ginsulit ko lang, and then maghahatag kita sang pila ka mga emphasis sa mga punto nga aton na nga gintun-an sa nagligad. So, even in times of crisis, we can have reasons and we can find practical reasons to be joyfully thankful to the Lord because of our relationship with the Lord Jesus Christ. Ang una dira, ara sa Philippians chapter 1 verse 3. Dira si Apostol Pablo nagpasalamat sa Dios sa pagdumdum niya sang hinimuan niya bangod sa iya grasya sa kabuhi sang mga taga-Pilipos. Hindi siya malipat kung ano ka mabinugayon ng Diyos sa dala sa ila sa mayong balita, paagi sa iya sa itong second missionary journey niya. Nga tani, makadto pa siya sa province of Asia, tani, ma-proceed pa siya sa Bithynia, mo ng plano niya. Pero siling sa balang espiritu, don't proceed to the province of Asia. Don't proceed to Bithynia. Go to Macedonia. Go to Europe.
kadto ka kag didto sa Troas, nakabaton siya sang vision sang tao, Macedonian person nga nagapangayo sang bulig. Kag pag-abot didto sa Philippi, ina nga tao was a woman. That men of Macedonia happened to be a woman in the person of Lydia, ang first convert sa European soil. Pagkatapos sina, tiara sa Acts chapter 16, and then sa pila ka mga beses, at least 3 times, nga si Pablo gingamit sa Ginoo para mag-minister sa mga Kristohanon didto o kung sa mga katawhan didto sa Europa, ilabi na gid sa Filipos, kag nagningin galamiton siya sa Dios sa pagpatubo man sa ila sa pagtuo. So may ara siya nga personal connection sa ila. Kag ang iyang mga co-workers pagkatapos sina iya man ginpadala at other times, kag nagminister man sila didto, kag sa grasya sa Dios nagtubo sila sa ilang nga pagtuo. So that's the first reason nga nakita ni Apostol Pablo na sa pagdumdum niya sang binuhatan sa Dios sa kabuhi sa mga Kristohanon dito sa Filipos, nakapasalamat siya nga may kalipay sa Ginoo. Ang ikaduha, the attitude of intercession for the welfare of others. O hindi lang siya nagkalipay nga nagapasalamat sa hinimuan sa Dios sa ilang mga kabuhi, kundi ini nagtulod man sa iya sa pag-grab sang opportunity kag pag-possess sang among attitude kag pag-cultivate sang among lifestyle and habit sa pagpangamuyo sa mga Kristohanon dito. And this is the proper response of the Apostle Paul when he remembered them. Aton nga Kristohanon, mga Kristohanon, prayer is the proper response when we remember others, especially those who are close to our heart. And this is also a positive action that a mature, thankful believer could take when we think of others' welfare or others' good. Pwede kita makapangamuy sa ila. Sa amoning nga mga kagayunan, pwede kita makaisa sa aton mga tagipusoon sa pagpangamuyo ay sa kada isa kag isa. Naglalay ng aton mga kinanglanon. Pwede kita kapangamuyo. Madamo sa aton mga kauturan nga tungod sang aton nga sitwasyon na bulabog ang ilang nga mga palangabuyan. Mga muyo kita nga Ginoo magmangin mabinoganaon kag magmangin mabinogayon sa ila sa paghatag kag paghimuno sang ila mga kinanglanon sa amuni nga mga kahigayonan. Ang aton nga mga government officials nga tagaan sila sang Ginoo sang giya kag kaalam sa paghimo sa nagakaigo, kag ang mga pumuluyo pangamuyuan naton nga magkooperar, mag-comply, magmangin matinumanon sa mga direktiba para man sa kayuan sang tanan. Ang aton mga frontliners, ang aton mga health workers, mga doctors and nurses nga nagatipan sa naglain nga mga pasyente sa diin sa mga lugar nga nahamtang ang mga PUMs kag mga PUIs. Nagakinanglan sila sang aton pagpangamuyo kag kita man mga kaiglesianan, hindi lang sa aton ripungsod kundi sa bilog nga kalibutan. Let's take this privilege and opportunity to come to the Lord, to pray in behalf of others for their own good, for their welfare. Tiyan mo na si Pablo sang pagdumdum niya sa mga Kristohanon dito sa Filipos, gin-grab niya ang privilege kag opportunity sa pagpangamuyo man sa ila. Kag ini nagdangin kabangdanan sang iya nga pagpasalamat man sa Ginoo kag sang iya kalipay sa Ginoo. Ang ikatatlo, samtang nagadumdum siya sa ila, kag sang ginhimo sa Dios sa ila mga kabuhi, ang grasya nga tuman kabugana kag tuman ka bugana kag athag sa ila mga kabuhi. Kag samtang nagapangamuyo, naga-take siya sang opportunity kag privilege to pray for them, ariman
na dumduman niya man ang ila practical participation sa pagwali sang maayong balita. The participation of other believers in the ministry of the gospel. Nadumduman ni Pablo nga ang ministry sang gospel hindi lang para sa mga apostol, hindi lang para sa ila, kundi para man sa mga nakaangkon sang kaluwasan, adtong nag-angkon sa benepisyo nga ginaproducer sang maayong balita ni Kristo. Wala na siyang iban nga makaluwas kundi si Kristo. Wala na siyang iban nga pamaagi para makaangkon sang kaluwasan gikan sa kondemnasyon, gikan sa penalidad sa sala kag sa tanan nga mga extensive consequences, the eternal condemnation of sin, kundi si Kristo gid lamang, kag bangod lamang sa grasya sa Dios kag paagi sa pagtuo nga ang makasasala, pagtuo kay Kristo nga ang makasasala makaangkon sang kahilwayan, liberty, freedom, deliverance from sin and its penalty. Ti ininahangpan sa mga kauturan dito sa Pilipos kag sila man nagtumar sang responsibilidad sa pagpakigbahin. The word is koinonia. In Greek, fellowship. Dapat amuman kita sina sa sini nga mga kahigayunan, wala na niya sang siling ay sila membro sa amuni, kami membro sa amuna. Ang tanan nga mga tuod nga mga tumulo ni Kristo sa bilog nga kalibutan dapat mag-isa sa karon sa pagpasanyog, sa pagpalaganap kung subong nagapanglaton ang coronavirus. Dapat mas madasig pagid ang pagpanglaton sang mensahe sang pulong sa Dios sa anuman nga pamaagi sa social media, sa mass media kag sa anuman nga mga pamaagi. Hindi kita katipon sa aton tagsa-tagsa ka mga balay teleponan. Kundi amo ni mas madasig ini kay subong kung nagapamati kamo dira, ini mabatian man didto sa piyak nga bahin sang kalibutan. Pwede kita mag-isa. Sa ano nga mga pamaagi? Ang mga Kristohanon specifically nagpakigbahin sa ministry sa mga balita paagi sa paghatag financial, pagkontribuer monetarily sa mga kinanglanon sa mga nagakinahanglan. Si Apostol Pablo nag-campaign for the poor Christians in Jerusalem. Makita na tana sa Romans chapter 12 kagang iya ginhambal sina sa 2 Corinthians chapter 8 verse 14 ang pagresponder sa mga poor Macedonian Christians, ang iya pag-encourage sa mga Kristohanon sa Corinto, parte sa pagbulig sa mga isig ka Kristohanon nga mga Hudiyo dito sa Jerusalem. Sa amuna nga kahigayunan, si Pablo may nakaangkon sa tagipusoon para sa ila. Gusto siya magbulig kag gusto niya nga ang iban nga mga Kristohanon nga mga hintil magpakigbahin. Kag ang isa sa mga may dako nga tagipusoon, matambok nga tagipusoon sa pagpakigbahin sa amo na nga ministry, amo ang mga Macedonian Christians. Ang iban sila sa ila mga Kristohanon sa Pilipos. Hindi gid manggani sila manggaranon, mga imol manggani sila. Kung may rason nga hindi sila makapakigbahin, daw sila ato kay mabudlay man ang ila kaimtangan. Pwede sila kasiling ihatag lang na sa may mga kwarta, ihatag lang na sa may mga ikasarang. Pero sila pa ang nag-ayo kag naghangyo kay Pablo nga pabuliga man kami, bato naman ang amon bulig para sa mga pariyo namon nga mga Kristohanon dito sa Jerusalem. Sa amo man nga bagay, si Pablo sa iyang mga travels, ila man siya gindumdum sa pag-support. Kaya hindi man iya makasiling si Pablo, munugwali ko sa mambalita, masakay ko sa Roman ship, galleon ship, tapos librihan nyo lang ko kay alagad ko ni Kristo. Wala lang ko pwede plete, di lang ko magbayad, di man na pwede. Gakaon man siya. Di siya pwede nga maglibre sa iyang transportation, kinanglan man siya magbayad.
kag ang isa sa mga nagasuporta sa iya sa sini nga kabangdanan, amo ang mga Kristohanon dito sa Pilipos, mga Kristohanon sa Macedonia. So they were practically and financially contributing, sharing in with the ministry of the gospel. Kay kundiin ang may balita makadangat, may kabahin sila. Ikaw utod, ginpakamaayo kasing Ginoo sa kun ano nga level, amo man na ang attitude nga kinanglan mangin-ara sa imo. Dapat ikaw maminsarman kung paano ka makapakigbahin, paano ka makapartisipar, maka-involver sa imo kagalingon, makasuporta sa pagpalanyog, pagpasanyog sang maayong balita. The ministry of evangelism, the ministry of discipleship, the ministry of the proclamation of the gospel, the preaching of the word of God, pwede ka. Hindi lang amo na, hindi lang sila nagpadala sang ilabulig dito sa Jerusalem para sa mga imol nga mga Kristohanon dito. Hindi lamang sila nagbulig sa kay Apostol Pablo sa iya mga travels, kundi nagbulig man sila sa kay Pablo sang didto na siya sa Roma. Priso na siya. Kagang isa sa mga grabe gid nga halin sila tagipusoon nga kapayagan sang ila pagpalangga kag pagpakigbahin, amo ang pagpadala sang isa sa ila mismo nga amo si Epaphroditus. Ginpadala nila dito si Epaphroditus kag si Epaphroditus nagnangin assistance. Nagdala sang assistance, nagnangin assistant ni Apostol Pablo samtang dito siya sa Roma bilang isa ka binilanggo. Hindi siya binilanggo ni Cesar. Hindi siya binilanggo bangod kay nakahimo siya sang krimen. Ginkilala niyang ikagalingon nga binilanggo ni Kristo. Kay matutom siya nga nagatuman sang pagtawag ni Kristo sa iya, kag ang buluhaton sang ang matutom siya sa paghimo sa iya buluhaton nga gintugyan sa Ginoo ang buluhaton sa pagwali sang maayong balita, ang pagbantala sini sa kundiin man nga gusto sang Ginoo ibantala. Ang ikaapat, ari pa, then this is really good. Number 4, source of joyful thankfulness and thankful joyfulness ni Apostol Pablo. Amo ang maayong nga hinimuan sang kaluwasan nga ginhimo, ginpatigayon sa Dios, kag padayon nga ginahimo kag pagatapuson sa tinion nga si Kristo magakariliwan sa pagkuha sang iya nga mga tinubos, sa pagkuha sang iglesia sa rapture. The good work of salvation that God has done, been doing, and will complete on that day when the Lord Jesus Christ returns for His people. Ano ning ginahambal sini sa aton mga kauturan? Look at verse 6 again. Look at verse 6. Si Pablo nagahambal. Anong siling niya? I am being confident. Look at his confidence. His confidence is in God. Of this very thing, what thing? That He which hath begun a good work in you, began a good work in you, will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. So he's talking about a good work. What good work? Ano nga maayong buhat? That's the good work of salvation. That the gospel that he was preaching produces. Ang ginaproducer sa mga balita, ang deliverance from sin and its penalty nga naga-involver sang pila ka mga bagay. First, ang pagluwas sa ila gikan sa penalidad sa sala, ang pagpakamatarong sa ila, pag-isip sa ila nga matarong sadtong nagbutang sila sang ila pagsalig sa kay Kristo, the moment nga nakabati sila nga wala na sang iban nga makasalvar, makaluwas sa ila gikan sa kondemnasyon kag penalidad sa sala kundi si Kristo gid lamang. Ginbutang nila ila pagsalig kay Kristo sa sina nga tinion, ginluwas sila sa Dios gikan sa penalidad sang ila nga sala. Amo na nga siling sa John 3:16 siling ni Kristo Jesus,
whosoever believeth in him should not perish, should not be separated from God in hell, in the lake of fire forever. They will not be condemned forever, but they received everlasting life. Amo nang kay gyunan man nga isip sila nga matarong sa tubangan sa Dios. So that's the past tense of salvation. Amo nang ginhimo sa Dios sa ila in the past. Now in the present, ano ang obra sa Dios? Ang obra sa Dios, ginapadayon niya sa pagluwas ang iya mga tinubos gikan sa pinalidad sa sala, ang mga Kristohanon, ang mga tumluo gikan sa kagamhanan sa sala. God is saving the true believers from the influence, from the power of sin. And that is the ministry of sanctification, which is gradual, which is progressive. Padayon, the Holy Spirit is doing that continuously from justification until the death of the Christian or until the rapture. And finally, the past, salvation from the penalty of sin. The present, salvation from the power of sin. And the future, that is salvation from the presence of sin. Justification, sanctification, and glorification. Amo na nga siling ni Apostol Pablo baw ko puno ako sang konfiansa, sang kasiguruhan, sang pagsalig nga nga siya nga naghimo sang maayong buhat. Sino naghimo sang maayong buhat? Ang naghimo sang maayong buhat hindi ang tao kundi ang Dios. He which hath begun a good work, and that is God. Salvation is the work of God from beginning to its end. Halin sa pagsugod hasta sa katapusan. Siya nga nagsalbar sa ila gikan sa pinilidad sa sala, kag nagapadayon sa pagsalbar sa ila sa kagamhanan sa sala. Sing may pagkamaminatudon kag kagamhanan kag pagkamasaligan magaluwas sa ila gikan sa presensya sa sala. Sano na matabo? That he who hath begun a good work in you will perform it until the day of the Lord Jesus Christ, until he comes again for his believers. And that's at the rapture. Amo na ang confidence ni Apostol Pablo. His confidence was in God. Dali lang. Kristohanon ka, nga nag-worry ka, nga nagakadlo ka. Amo pa lang nga pagtilaw. Ang mga Kristohanon sang una, 2nd, 3rd century AD. Ang mga Kristohanon sang 2003, sang 2012. Nagatubang sa nagilain man nga mga kalayuhon kag mabudlay nga makimtangan ang issue health man. Ang Black Death, ang bubonic plague, SARS, MERS. Grabe man to nga pagtilaw. Abi nyo, ang isa ka dapat nga talupang do naton nga nagakatabo ini. Ining mga katabo sa perspektibo sang Kristohanon, ini pagtilaw sa aton pagsalig sa Ginoo. Ini pagtilaw. This is a trial of our faith. Nga mahadlo ka kung ang imo konfiansa ara sa Dios. Sino ba ang nagluwas sa imo? Ang Dios. Ginluwas siya kagikan sa pinalidad sa imo sala. Sino nagpadala sa iya bugtong anak para maluwas ka? Hindi ba siya? Anong ginimo ni Kristo Jesus para masalvar ka? Ginhatag ning ikaw galingon. Nagpanginmatay siya para sa imo. Siya ang nagbayad sang supposed to be ikaw dapat magbayad sang imo utang. Kay ikaw ang nakasala. Kay ikaw ang guilty. Pero ginpasaan ni Kristo ang pinalidad, ang sala mo. Ginbayaran niyang pinalidad sa sala mo. Siya nga nakasarang sa pagluwas sa imo gikan sa pinalidad ng sala, hindi makasarang sa pagluwas sa imo gikan sa anuman nga mga kapahamakan, pareho sining
coronavirus disease. Ginatestingan sa Ginoo, ginapabakod ya kag ginapalig-on ang imo pagsalig. Pareho kay Apostol Pablo, ang iya konfiyansa sa Dios amo ang iya solido nga pundasyon sa iya nga kalipay kag pagpasalamat. You can never be truly joyful and you can never be truly thankful to the Lord if you don't have your confidence in God. Kung wala ka sang pagsalig, hugot nga pagsalig sa Ginoo kag sa Ginoo gid lamang. And that's the very foundation of your joy and of your thankfulness, kaangay sa kay Pablo. Now, nano karon ang implikasyon sini para sa imo. If you're a true believer, a true Christian should not be afraid of what lies ahead, of the future. In fact, masanag ang aton palaaboton sa kay Kristo. Hindi kita dapat mahadlok. Si Kristo magabalik sa pagkuha sa aton, magabalik sa liwan sa pagkuha sa aton. And that is our blessed hope. That is our living hope. Wala sang iban nga nagpakitigayon sina. Ang Diyos sa kay Kristo lamang dapat ini magpalig-on kag magpabakod sang aton mga pagsalig sa Ginoo. Secondly, if you're a true Christian, you should not fear death. Ti ano kung mapatay ka paagi sa pagka-positive sa coronavirus. Takos bala nga kahadlukan ang kamatayon? Hindi. Ginlandas, ginconquer, ginpierde na ni Ginoong Hesus ang kamatayon. Wala na siya sang sudlot. Why na siya sang venom? Why na siya sang poison? Why na siya pierde na ang kamatayon? Ang kamatayon magmangin grand entrance sang tuod-tuod nga tumuloo. Halin sa masarimuot nga kalibutan, pakadto sa mahimayaon nga kabuhi kaupod sa Dios didto sa langit, didto sa himaya. Nga amahadlo ka, bisan nano po pa, of course, I am not saying nga hindi ka nga kinala ka magmangin reckless, magmangin careless. No, hindi dapat. Hindi dapat nga manginamo kasi na. You need to be prudent. You also need to be wise. Kinala ka mag-take some precautionary measures. Pero bisan ano mo nga panago, kung gusto ka na kuwaon sa Ginoo, bisan hindi papagi sa COVID, matultulan ka si gyapon sa Ginoo. So you should never fear death if you are a true believer of the Lord Jesus Christ. You should have your confidence in God. And thirdly, if you are a true Christian, a Christian could live with peace in the present and hope for the future. Peace in the present and hope for the future. Ang paghidait, ang kalinong sa tagipusoon, the tranquility or serenity in the presence of God now. Jesus is with you, and that is His promise. He will be with us until the end of the age. He will never leave us. He will never forsake us. Although ano kadako nga source of comfort. Word of encouragement para sa imo kag sa akon. Madamo na sang naga-panic. Madamo na sang naga-succumb sa fear. Why not turn fear into faith? Why not turn worry into worship? Why not turn panic into peace? If you are confident in God, you are well able to turn panic into peace, to turn worry into worship, and to turn fear into faith. If, again, your confidence is in God. Wala sang kahangawa si Pablo. Wala sang kahangawa ang matudtuod nga Kristohanon nga nagmature sa iya pagkilala sa matuod, kag buhi, kag aktibo, mapinalanggaon, kag mabinugayon, kag maluluyon nga Dios. Your God is alive. My God is alive. The God of the Bible is never dead. Hindi patay. And He is actively engaged in
and involved in the lives of His people. Hindi dapat ang anak sa Diyos magkahadlok. Nga aman, siling ko, God is alive and He is sovereign. Anong buot silingon sang sovereign? He is there in complete control. He is the King of Kings. He is in full, absolute control of everything that happens in His created universe. Wala pa sang tinion nga ginhatag ya sa kon sinuman ang iya setro, kag ginpapungko ang sinuman sa iya trono, kag wala na siya sang control. Wala siya nagasayo. Wala siya nagasala. He is all wise. Wala siya hindi siya inotil. He is all powerful. We can place our confidence in the Almighty, Sovereign God. Paul is the believer of that truth in the Scriptures. Isaiah 46, 9-10. Anong siling sa Isaiah 46, verse 9 and verse 10? Remember the former things, long past, God said. For I am God. Siling sa Diyos sa mga katawan niya, mga Israeli noon sa daan nga katipan. And there is no other. But silingon, isa lang ko nga buhi nga Dios. Wala na siyang iban nga buhi nga Dios. Kung may ara gid man ang iban nga Dios, they are false gods and they are dead. Patay sila. Why na siyang iban nga buhi nga Dios? Ako lamang. I am God and there is no one like me. Why na siyang pariyo sa akon? Declaring the end from the beginning and from ancient times things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Kung anong tinutuyo iya sa iya mga kanakan, hindi niya na pag-untatan mintras tanto hindi niya matapos ini. God is not just a good starter. He is also the best finisher. We can always place our confidence in Him. May tinutuyo siya nga nagakatabo ni. Pareho siyang kay Pablo. May tinutuyo siya nga ara siya sa prisuan, sa bilangguan. Ang Diyos may tinutuyo nga motong ginaagwanta, kag gina-eksperyensya nga kay imulon kag pagkapinitrado sa pangabuhi sa mga Philippian believers. May tuyo. Karon pinitrado kita. Limitado ang aton giho. May tuyo ang Ginoo. May tuyo ang Ginoo. Ang isa dira, kulang ka pasensya, gusto siyang Ginoo patubuon ang imo pasensya. Kulang ka pagsalig, amo ning tsimpo. Say, I am God. Pamati sa Dios. I am God. Ako ang imo Dios. Masaligan mo ko. Ang naga-reject siya nga kamatuoran, wala confidence sa future. Wala pagkidait sa presente. Wala security, wala kasiguraduhan. Amo na, ang iban nga wala kasiguruhan, para sa ila, pwede madula-dula ang kaluwasan. Sa Dios nga masaligan kag matutom, wala nagadula-dula ang kaluwasan sang tanan nga mga matudtuod nga tumuluo ni Kristo. So place your confidence in God. And what else? The second foundation nga ang malipayon si Pablo, nga ang nagabutang siya sa iyang pagpasalamat, konfiyansa sa Dios, because he lived for the purpose of God's glory. He was living under the shadow of God's wings, and he was living by His grace. He was serving Him and the cause of the gospel, and he was doing it for the glory of God, para sa kahimayaan sa Dios. Sa amuman nga bagay kita, nga amay konfiyansa kita sa Dios, buhi, aktibo nga Dios. Kay kahibalo kita from the scriptures that we live for the purpose of His glory. Sa anuman nga kahimtangan si Pablo pagkatapos ini, sila niya sa kamatayon o kung sa kabuhi, in life or in death, ang tanan para sa honor sa Dios. Amo na ang sa aton karon. Look at 1 Corinthians 10:31. Kung wala mo pa na memorize, dapat memorization mo na. Dapat
Sa uluhon mo na. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to what? To the glory of God. I am encouraging you, brother, sister, brothers and sisters in your home. Do everything at home, later at work, or wherever you are, for the honor and the glory of our living, loving, gracious, merciful Heavenly Father. Dapat amugid na. Subong nagapamati ka, kabay pa nga hindi mo pagtabunan ng imo dalunggan. Hindi mo pagtabunan ng imo dalunggan. We can always place our wholehearted confidence in God. That's why si Apostol Pablo wala sa makakawat sa iyang kalipay. That was not a mere sentimental or emotional happiness, which is basically dependent upon happenings. Ang ikalipay ay is deep-seated, nakaangkla sa iyakang tanan sa Ginoo. Kagkatapusan, ang kalipay kag pagpasalamat ni Apostol Pablo, amo ini, ang pagigugma sa Dios nga nag-ilig pakadto sa mga tumuluo bangod sa iya, kag nag-ilig sa kabuhi sa mga tumuluo pakadto sa iya. Mutual. The love of God that flows through the believer's life, Paul's life, sa aton nga teksto, to others, to the Philippians, and vice versa. Philippians to him, Paul to them. Philippians to Paul. Ang gugma sa Diyos nagailig. Halin sa conduit, sa channel, pagkadto sa recipients. Ang recipients, nagnangin conduit, kag nangin channel man, pagkadto sa anay conduit, nga nagnangin recipient. Symbiotic, mutual. Ang gugma sa Diyos. Kaya mo nang siling niya sa Philippians 1:7, even as it is fit for me to think this of you all. Bagay lamang nga initanan na dumdumo na ako nanungkod sa inyo, because I have you in my heart. What a love. What a heart. Si Apostol Pablo, hindi lang intellectual. He was also affectionate. Hindi lang baskog siya, no? Sa iya intellect. Hindi mabaskog kag matambok man ang iya tagipuson din, as much as both in my bonds, sa akon mga talikala, sa akon pagka-prisoner, and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. Ye are all partakers of my grace. The grace of life, the grace of ministry, the grace of situation, the grace of providence. Sa anuman nga kimtangan, siling ni Pablo, you're all in koinonia with me, in communion with me. You are all sharing in my grace, my life and ministry, the providence of God in my life and ministry. You are all partakers. Ginambal ko na kung ano nga mga pamaagi nga sila nagnangin partakers. Si Adam Clark nagparaphrase ini nga bersikulo, I call God to witness that I have the strongest affection for you, and that I love you with that same kind of tender concern with which Christ loved the world. Tender concern with which Christ loved the world, the agape kind of love, when He gave Himself for it. Ang utod ko sa Ginoo, dapat kung tani ining affection, ining expression ni Pablo sa iya pagpalangga, kung tani magmangin expression man sang aton mutual nga pagpalanggaanay sa kada isa sa amon ning kaimtangan naton sa karon. Bisan sa aton nga mabudlay nga kaimtangan, we can always have the privilege and the opportunity to show and express our love for one another. Amo ning pamagi para nga siling ni Kristo ang pagigugmanay sa kada isa. Mapakita nga kamo matuod akon mga gintutunan. Akon kamo mga gintutunan kay nagapalanggaanay kamo sa kada isa. Abi paminsar ka kung paano ka makapartisipar sa ministry. Hindi ka ba siya, hindi ko kahatag offering, hindi ko kahatag sang
akon mission giving kay wala church. Don't say that. Don't say that. Don't say that. In fact, quarantine is God's unexpected gift for you. Ginapapaminsar kita sa Ginoo kung ano pagid sa ano pagid nga mga pamaagi nga makapakigbahin kita sa ministry nga ginbilin niya sa aton in helping fulfill the Great Commission. The last verse, he said, "Oh, for God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ." Tanawa bala, ang iya pagpasalamat, hindi lang gani sila praktikal nga pagpartisipar, pagpakigbahin in practical ways sa buluhaton sang pagwali sa mga balita. Kundi, gina-explica ni Pablo, nga labi kaglabaw sa tanan, ang iya source ang kalipay, amo ang ila kang tanan, kagaya kang tanan sa kay Kristo Jesus. Ang ginhimo ni Kristo, kag ang pagigugma nga ang pagigugma ni Kristo nga sila nagnangin benepisyo, kag ang pagigugma nga pwede man nila ma-share sa iban. I have an encouragement for you, finally, brother, my sister, or my brothers and my sisters in your home. Let us allow God's love to flow through us today. Tugutan naton, manginsar kita, anong mga practical ways, anong mga practical nga mga pamaagi nga ma-ekspresar, mapalaton sa Diyos ang pagigugma niya sa iban o sa mga nagakinanglan. Let us allow God's love to flow through us. By that, kita as channels and others as recipients can greatly and thankfully rejoice in the Lord Jesus Christ. Ang akon handom kag pagpangamuyo kabay pa nga ikaw magmangin malipayon kag magmangin mapinasalamaton bisan sa aton karon nga krisis nga ginaatubang. We can always be thankful in the Lord Jesus Christ even in our difficult circumstances. God bless you. God bless you. And God mercifully protect you. Brother, sister, let's pray. Heavenly Father, salamat sa imo pagpakigambal, paagi sa imo pulong. Salamat sa balan nimo nga espiritu nga nagapasanag sang amon mga hunahuna, nagatandog sang amon mga tagipusoon. Nagapasalamat kami kay ikaw soberano, kag nagapasalamat kami kay ikaw gamhanan, maalam, kag nagapasalamat kami kay ikaw mabinugayon, mahigugmaon kag maluluyon, makasalig gid kami sa imo sa tanan nga tinion, ilabi na sa karon nga mga tinion nga ang kalibutan confused because of this coronavirus disease. Lord, it is always our prayer, will you please honor your name, glorify your name in our crisis. Honor and glorify your name in the way we respond to the crisis, oh God. Please help your people. Please help your people pass this test. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. We love you. We miss you.